Anong dulot ng El Nino sa Earth ngayong 2024? Ang daming samot-saring mga balita tungkol sa El Nino sa TV. Keso nga daw sobrang tag-init daw ito at sa ibang lugar naman daw ay inuulan. Pero paano ba lahat yan nangyayari? Sa sobrang dami kasing mga balita nagsisilabasan, di ko na talaga magets kung saan ba talaga nagmumula ang El Nino at ano ang tunay na epekto nito sa mundo. Kaya naman sa video na ito, ako na mismo naghanda ng super detalyadong paksa tungkol sa El Nino, kung saan ultimo batang paslit na may baradong ilong ay mauunawaan ang kabuuang detalye ng salitang El Nino. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Ang buhay sa mundo ay umiikot sa iba't ibang pagkakataon. Merong umaga at gabi, nagbabago din ng season, nagkakaroon ng tagsibol at taglagas. Bukod pa, pabago-bago din ng lakas ng alon sa karagatan. At lahat ng mga yan ay nangyayari sa maikling panahon lang. Kaya naman napipredict agad ito ng mga siyentipiko. Pero ang ibang cycle ng mundo kung saan malaking parte na ang apektado, hindi na ito basta nahuhulaan ng mga magagaling na siyentipiko. At ang cycle na tinutukoy ko ay tinatawag na the El Nino Southern Oscillation o mas bantog sa tawag na El Nino at El Niña. Ang El Nino at El Niña ay nagsimula sa Pacific Ocean at ang impact na hatid nila ay ramdam sa kahit saang parte ng mundo. At ayon sa pag-aaral, malakas ang epekto nito sa ating panahon ngayon. Oo, sa mga nakalipas na dekada kasi, ito'y nagdulot sa mga tao ng baha, tagtuyot, gutom at malawakang pagkamatay ng marine life. Sa katunayan, ng El Nino noong 1998 ay nagresulta ng pagkamatay ng halos 16% ng coral reef. At hanggang sa ngayon makikita pa rin natin ang pinsalang iniwan niya sa ilalim ng mga dagat. At ngayong alam mo na yan, mas mag-focus pa tayo ng husto sa El Nino at La Niña. During 17th century, ang isang mangingisda ay napansin na tila mas uminit ang tubig kaya humina ang huli niya ng isda noong buwan ng Disyembre. Dahil dito tinawag niya itong El Nino de la Navidad na ang ibig sabihin ay the boy of nativity o the Christmas child. At nang sumapit na nga ang late 19th century at early 20th century, dito na nga nagsimulang gumanap ang mga siyentipiko. Pinagkone-konekta nga nilang iba't ibang hindi magkakakonektang event na nangyari sa buong mundo. At heto na, noong mid-20th century, napatunayan nga nila na ang mga naganap na pala na ito ay hindi nangyari sa lahat ng rehiyon sa mundo. Sa halip ito'y global cyclical phenomenon o ito yung umiikot na kaganapan sa mundo na tinatawag na El Nino Southern Oscillation o ENSO. Ang ENSO ay nagpa-fluctuate sa pagitan ng 5 years in average. Dekada na itong tinatrack ng mga siyentipiko pero sa katunayan, lagpas dekada nang umiiral ang ENSO. Para mas lubos mong magets kung paano nangyayari ang El Nino, ay magsimula muna tayong tumingin sa mga nagaganap sa Pacific Ocean sa ilalim ng normal condition. Ang hangin ay umiihip sa kahabaan ng equator mula east patungong west at produkto ito ng tinatawag na Coriolis effect at dulot ito ng pag-ikot ng mundo. Dagdag ko lang kung ang mundo ay hindi umiikot, ang hangin ay iikot lamang mula sa west papuntang south at pag nangyari ito, ang hangin ay hindi na rin iikot sa poles. Pero magagawa niya naman bumaluktot pag malapit na nga siya sa equator. At ang pagbaluktot ng hangin na tinutukoy ko na nakikita mo rin sa screen ay 30 degrees pa north at south. At ang tawag dito ay horse latitudes. Oo, ang hangin sa northern hemisphere ay ililihis niya papuntang southwest. At kasunod nito ang hangin naman sa may southern ay ililihis naman niya papuntang northwest. At ang tawag naman sa paggalaw ng mga hangin na yan ay trade winds. At ngayon gawin pa nating mas detalyado pa. Kapag ang trade winds ay umihip papuntang west ng Pacific Ocean, ay hihilahin niya ang mainit na tubig mula sa mga coastal o baybayin ng South America at dadalhin niya ito sa Asia. At habang napunta na ang mainit na tubig sa west, ay papalitan naman siya ng malamig na tubig na nawala sa coastal ng South America. At ang tawag sa ganitong phenomena ay upwelling. Ang malamig na tubig na ito ay mayaman sa mga nutrient na kinakain naman ng mga phytoplankton, kung saan malaki ang ambag nito sa ecosystem ng mga isda. So ibig sabihin domino effect ang kalagayan ng mga marine life.
At kung ito ang normal na kondisyon ng Pacific Ocean, tignan mo na lang kung gaano kalaki ang pinsala niya sa normal condition. Grabe no? During El Nino, ang palitan ng hangin ay mahina at kapag mahina, ang mga tubig na dumadaloy papunta sa Asia nagbi-build up ng malaki na dapat sa coastal ng Amerika mangyayari. Kaya naman mas marami tuloy upwelling na tubig ang nangyayari. At ngayon tignan mo naman ito. Ito ang zone ng mainit o warm air and water sa east ng dagat ng Pasipiko. Kawawa sila dahil mainit sila dito. At kapag madalang ang upwelling, ang mga isda na kumakain ng phytoplankton ay lilipat sa ibang lugar o madalas nagkakandamatay sila. Ngayon ang jet stream naman na tumatawid ng North America ay napunta na rin sa may south kung saan hindi naman ito madalas na nangyayari. Ang jet stream FYI, ito yung hangin na nanggagaling sa mataas na altitude. At ang resulta nga nito ang northern US at Canada ay nagiging tagtuyot at umiinit na rin sa kanila. Habang ang Central South America naman ay nagiging tag-ulan. Ang Peru at Ecuador ay magiging maulan din mula Abril hanggang Oktubre. At habang natindi ang El Nino sa paglipas ng mga taon, ay mas titindi pa ang ulan at baha sa mga lugar na ito. Sa kabilang banda, nung naganap ang napakatinding El Nino noong 1997 to 1998 ay pinilay talaga nito ng gusto ang Peru. Binaha, nagpatumba ng mga tulay at nagpabaon ng mga struktura sa ilalim ng putikan. At sa Pinas nung mga panahong yun ay dumanas din tayo ng napakatinding ulan at nagresulta ito ng baha sa ilang parte ng bansa. Habang 2/3 naman ng bansa din natin na yon ay nakadanas din ng sobrang tagtuyot. At miski ang rehiyon ng Tumbes na kilalang tigang na lupa ay nagulat sa nangyaring yun. Dahil nakatanggap sila ng 16 times na ulit na mas malakas kumpara sa isang buong taon nilang ulan. At sa labas pa ng Amerika ay marami ring nasalanta. Series ito ng domino effect sa buong mundo dahil mas tumindi ang ulan sa South America at sinabayan naman ito ng tagtuyot sa South Asia at Australia. At matinding taggutom naman na naitala sa India. At dahil din merong malawak na grassland ang Australia noon hanggang sa ngayon, sila'y talaga namang nakaranas ng napakatinding bushfires. Dahil dito nabahala ang world leader. Kaya naman panay sila paalala sa mga tao. At kung maaalala noong 2020, hindi naman El Nino nun pero grabe yung bushfire ang nangyari sa Australia. At halos 50 milyong hektarya ang naabo dito. At ngayon base sa pandaigdigang sukatan, ang average temperature kapag El Nino ay 0.1 degrees Celsius. Tumatagal ang El Nino mula 9 to 12 months. Pero sa kabilang banda merong iba na taon talaga itong binibilang. Ngayong alam mo na yan, dumako naman tayo sa La Nina o El Nina. Ang La Nina ay kabaligtaran ng El Nino. Kung ang El Nino ay mainit, ang El Nina naman ay malamig. Pero merong ibang lugar pa rin ang mainit kahit El Nina. At gaya ng sinabi ko kanina, nangyayari ang El Nino kapag nagkakaroon ng trade wind sa equator. At pag La Nina naman ay mas pinalakas ang trade wind o palitan ng hangin sa equator. So ibig sabihin mas malakas na hangin ang magtutulak sa mainit na tubig mula sa coastal ng South America papuntang Asia. Kaya naman magdudulot ito ng mas maraming upwelling ng madalamig na tubig. Sa kabilang banda sa Asia naman ay mas magiging mainit ang water na ipuproduce nito. Kaya naman madalas ang resulta nito ay madalakas na pag-ulan at mga habagat. Habang ang Southwest US naman ay makakaranas sila dito ng malawakang tagtuyot. Tignan mo na lang ang lawang ito ng Lake Mead, malapit ito sa dam. At tinatawag ang isang area dito na bathtub ring. At ito'y nababalutan dapat ng tubig. Pero dahan-dahan na siyang natutuyo. Pero bakit nga ba may mga bagyo pag La Nina? Depende po yan sa kung saan ka nakatira. Pwedeng magandang epekto nito sa iyo o hindi. Ang Atlantic din po kasi ay madalas nakakabuo ng malalakas na bagyo during La Nina. At ito'y dahil sa shifting ng jet stream na nagpuproduce ng malalakas na atmospheric instability sa may South Atlantic. Dagdag pa, during La Nina, ang Chile at Peru ay nagiging malamig at tuyo. Ang North Brazil naman ay nagiging basa sa mga buwan ng Disyembre at February. At sa Africa naman, pag La Nina ay kabaligtaran ng El Nino. Ang East Africa ay magiging tagtuyot habang ang South naman ay magiging basa. So ang katanungan ngayon, nasaan na ang ENSO? Ayon sa may National Oceanic Atmospheric Administration o NOAA, nagdeklara nga sila ng 1.5 taon ng La Nina.
At ito'y binase nila sa surface ng atmospheric pressure ng Western at Eastern Pacific. At ang metric na ito ay tinatawag nilang Equatorial Southern Oscillation Index o EQSOI. At nang huli nilang check dito, medyo normal pa naman daw. Pero marami pa ring indikasyon na sa darating pang mga buwan ng 2023 ay marami pang mangyayari. At ayon pa sa NOAA, ang forecast nila, 60% ang tsansa na magkaroon ng El Nino sa taglagas at malaki itong banta sa mundo. Sa India nga lang nag-warning na nga sila sa mga tao dahil nga papalapit na ang tagtuyot. Ngayon uulitin ko, ang El Nino ay isang event na maaaring kumitil ng maraming buhay, especially ng mga hayop. Marami pang mangyayari sa mga susunod pang mga taon sa ating mundo. Naway maging maayos pa tayo hanggang sa mga susunod pang dekada. Yun lang po at maraming salamat po.